Kumusta mga brad? Ang isa nga po sa mga motor na pinakahinahintay ng mga tao dito sa atin, nilabas na. Yes po, nilabas na nga po nila. Ang napakagwapong CF Moto 150 SC. Wow! Katulad nga po ng inaasahan, malakas talaga ang dating nitong bagong motor na ito. Kahit nga po sabihin nating made in China siya, hindi po natin may tatanggi na talagang napakagwapo niya. At dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, yung mga taong duda sa quality, magkakaalaman na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Dahil nga po nilabas na dito sa Pilipinas ang CF Moto 150 SC. Marami talagang tao ang natuwa. Lalong lalo na nga po doon sa mga taong naghihintay talaga dito sa motor na ito. Pero alam nyo ba kahit nga po napakagwapo na ng motor na ito, marami pa rin talaga ang nagsasabing basura pa rin daw siya. Kasi nga daw, made in China. Ayon nga po sa kanila, imbis daw na bumili ka ng ganito, bumili ka na lang daw ng PCX 160 or di naman kaya Yamaha Aerox or Yamaha NMAX or di kaya lubid na lang. Opo, yes po, marami pa rin talaga ang walang bilib dito sa motor na ito or walang bilib sa quality niya. Pero kasi hindi naman po porket made in China siya low quality na agad siya. Tandaan nyo, iba na po ang panahon ngayon. Nagbabago po ang lahat ng bagay at marami naman na din po ang nagsasabi at nagpapatunay na quality din daw po talaga ang brand na CF Moto. Kaya kapag nakabili ka daw ng ganito, hindi ka daw magsisisi. After 2 months pa daw, hindi, joke lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto 150 SC na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Yes po, 2 valves pa lang po siya. O diba? Kapuna-puna, diba? Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 14.1 horsepower at 8,250 RPM, 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po doon sa mga checkwang putso na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 108 kilometers per hour. Pero dahil nilabas na nga po siya dito sa Pilipinas, panigurado abot na ng 140 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8.5 liters fuel ng capacity na kumukonsuma naman na po ng 40 kilometers per liter. So para nga po sa isang 150cc na maxi scooter, napakatipid na po niya. Ang sukat ng kanyang gulong 100/70/14 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre pares nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Ganon nga po kalupit itong CF Moto 150 SC. Pero kung nakakala mong ligtas ka na, ligtas ka kung hindi ka tanga. Ang kanyang seat height ay mataas sa 765mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 135 kg din. So kung ikukumpara nga po natin siya doon sa Honda PCX 160, lamang po siya ng 3 kilo. Pero para nga po sa mga motor na ganyan, sakto lang din naman yung bigat niya. Okay. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po dito sa motor na ito, naka full LED na po. So unlike nga po sa ibang motor na naka halogen at naka bulb type pa, etong motor na ito naka full LED na po siya. Kaya expect na po natin na malakas talaga yung buga ng ilaw niya. At speaking nga po of ilaw niya, kapag nakaharap nga po siya, makikita natin na hugis letter V siya, naka V-shape siya. Tapos maganda rin yung design ng visor niya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display na maganda nga rin po yung pagkakadali nila. Kung sa bagay halos nga po lahat ng motor, or hindi man lahat pero halos lahat ng motor ng CF Moto naka TFT display talaga. Pagdating nga po sa feature na ganyan, hindi po nila tinitipid yan. Binubuhos po nila lahat yan. Yung ibang motor kasi hindi nakaganyan. Tapos mamahal pa ng presyo. Samantalang dito naka TFT display na, mura pa. At katulad nga po ng inaasahan, ito po ay naka keyless na, naka smart key system na po siya. Na gustong gusto nga po ng ibang mga tao kasi safe na safe daw yung motor mo.
At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System or SSS Start in Stop System. At 74,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob na 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre ang isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, meron po siyang TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero kung tanga ka, semplang ka pa rin talaga. Pero dito, alam kong hindi ka semplang dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Wala nga lang subtank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil ayokong mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At syempre ito na nga po ang pinakahinihintay ng lahat, ang kanyang presyo. At ang motor nga po nito ay nagkakalaga ng 119,800 pesos. Sige, pagpalagay na lang natin 120,000 pesos. Na kung ikumpara nga po natin doon sa Honda PCX 160 na nagkakalaga ng 150,000 pesos, di hamak na mas mura itong motor na ito. Pero syempre nasa iyo pa din naman ang desisyon kung alin nga ba sa dalawa or alin nga ba yung motor na pipiliin mo. Itong CF Moto 150 SC or yung Honda PCX 160 or lubid na lang kaya. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.